Hello mga kaibigan, welcome sa Pinoy Quick Movie Recaps. Ngayon ay manonood tayo ng isang crime thriller series na tinatawag na Override mula sa 2021. Alas 7 ng umaga, nagising si Rhea sa isang pink na bahay sa gitna ng disyerto at nagsuot ng asul na damit. Dinalhan niya ng tasa ng tsaa si Jack at gin-icing ito. Kumain sila ng agahan at pagkatapos ay tinulungan ni Jack si Rhea sa paligid ng bahay, tinitingnan ng mga surveillance camera. Nang aksidenteng mahawakan ng lalaki ang babae, sinabi niya na magiging handa siyang magsaya kasama siya pagkatapos ng alas 9 ng gabi. Sa araw, nagtrabaho si Rhea sa hardin, iniisip ng malakas ang tungkol sa kamanghamanghang gunting na binili nila. Nang makarinig siya ng musika, inanyayahan niya si Jack na sumayaw at pumayag ito, tinitingnan ng kanyang kapareha na may kalungkutan. Naalala ng lalaki nang may takot ang aksidente sa sasakyan kung saan muntik na siyang mamatay, at nakatakas ang may sala. Nag-ehersisyo si Rhea, naligo, at nagsuot ng maselang damit bilang paghahanda para sa isang romantikong gabi. Habang naghahanda ng hapunan, pinuri niya ang kamanghamanghang sarsa ng kabute at inilagay ito sa ulam kahit sinabi ni Jack na hindi niya gusto ang kabute. Habang kumakain, iminungkahi ng lalaki na gumawa ng isang kawili-wiling bagay ng magkasama ngunit nais ng babae na manood ng kanyang paboritong opera. Habang naghuhugas ng pinggan, pinuri ni Rhea ang panlinis at pagkatapos ay umupo upang manood ng palabas habang binubuksan ni Jack ang kanyang regalo. Alas 9 ng gabi, tinawag ni Rhea si Jack sa silid tulugan kung saan sa wakas ay nag-enjoy silang dalawa. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, nagising si Rhea at ginawa ang parehong bagay na ginawa niya kahapon. Nagsuot siya ng pulang damit, nagbuhos ng tasa ng kape, at gin-icing si Jack, ngunit ngayong araw, siya ay isang ganap na ibang tao. Ang bastos na Jack ay pinagsabihan ng hostess sa kanyang kakayahan sa pagluluto ngunit hindi ito alintana ni Rhea. Pagkatapos ay hinayla ni Jack ang babae patungo sa silid tulugan at ginawan siya sa isang maruming paraan sa kabila ng kanyang pagtutol na maghintay hanggang alas 9 ng gabi. Sa hardin, muling inireklamo ni Rhea ang gunting at pagkatapos ay inanyayahan si Jack na sumayaw, ngunit tumanggi siya at pinilit ang babae na sumayaw nang walang kapareha. Tinawanan ni Jack ang babae at pagkatapos ay sinilip siya sa banyo. Sa kusina, muling inireklamo ng babae ang detergent. Habang naghahapunan, binato ng lalaki ang mga hiwa ng patatas sa nakakatawang damit na babae nang umiti lamang. Pagkatapos, nanood ang hostess ng TV show habang sinusubukan ni Jack ang kanyang regalo. Pagkatapos, hinayla ni Jack ang babae patungo sa kama sa silid tulugan. Kinabukasan, alas 7 ng umaga, ang lahat ay naulit. Nagsuot si Rhea ng asul na damit at dinalhan ng mainit na tsokolate si Jack. Gayunpaman, ngayong araw, ito ay isang batang babae. Nalugod si Jack at nagsuot ng isa sa mga damit ng kanyang kalaguyo at pagkatapos ay naglaro sila ng pillow fight. Masaya at nagtatawanan ang mga babae, katulad ng mga manonood sa harap ng kanilang TV screen. Masaya si Jack na ulitin ang lahat ng mga gawain, kabilang ang pisikal na ehersisyo. Habang kumakain ng hapunan, pinuri ni Jack ang kakayahan sa pagluluto ng kanyang hostess at siya, tulad ng dati, inireklamo ang mga produktong ginagamit niya sa kanyang bahay. Ibinahagi ni Jack ang kanyang regalo at matatamis na pagkain at pagkatapos ay sabay silang nanood ng TV. Ito ay nauulit araw-araw. Ngumiti si Rhea sa kabila ng bastos na ugali ni Jack. Gabi-gabi, dumating ang mga espesyalista sa suporta sa Pink House upang ayusin ang lahat, ay update ang Android software ni Rhea, at palitan ang isang Jack ng iba. Si Erica ay host ng isang popular na talk show. Ipinakilala niya ang kanyang mga bisita, ang producer na si Mitchell at ang director na si Robert, na lumikha ng isang napakapopular na palabas sa telebisyon. Ibinahagi ng mga tagalikha na ang sikreto sa tagumpay ng perpektong may bahay ay ang hindi inaasahang pag-uugali ng bawat bagong Jack. Mayroong 250 kamera sa bahay at maaaring bumoto online ang mga manonood upang matukoy ang pagpili ng Android sa isang partikular na sitwasyon. Sa susunod na season, ipagdiriwang ni Rhea ang Pasko kasama ang mga susunod na Jack. Ang ilang manonood ay itinuturing na hindi makatawa ang programa ngunit ngumiti lamang ang mga tagalikha. Gustong bumoto ng mga manonood kung anong lipstick ang isusuot ni Rhea, anong damit ang isusuot niya, at kung ano ang gagawin niya sa isang partikular na araw. Pagkatapos ng panayam, naisip ni Mitchell na magdagdag ng mas maraming drama sa palabas. Sa kanyang opinyon,
malaki ang itataas ng manonood. Sa oras na ito, ang van ay nagdadala ng isa pang Jack sa Pink House. Ipinabatid ng sekretarya ni Jess kay pangalawang Pangulo Fleming na nagpadala ang kanyang anak ng isang uri ng email sa kanya. Tumawa ang mga espesyalista sa teknikal na suporta nang makita kung paano ginagamit ng susunod na Jack ang katawan ng isang magandang android. Di nagtagal, dumating sina Mitchell at Robert at ipinaalam sa kanila na ang susunod na Jack ay anak ng pangalawang Pangulo na nagpresenta sa kanila ng pekeng mga dokumento ngunit natuklasan nila ang katotohanan. Nang hindi isiniwalat ito, tinawagan ng mga tagalikha ang batang lalaki at hiniling sa kanya na magpakita ng bago at kapana-panabik na bagay sa palabas. Pagkatapos ng pag-uusap, magkasamang kinuskos ng dalawang lalaki ang kanilang mga kamay sa kasiyahan na tiyak na magpapataas ng kanilang rating ang isang palabas kasama ang anak ng pangalawang Pangulo. Gayunpaman, hindi alam ng mga tagalikha na si Jack ay nagdala ng isang gadget na mahigpit na ipinagbabawal ng mga alituntunin ng programa. Natutunan ng pangalawang Pangulo mula sa sulat ng kanyang anak na pupunta ito sa palabas, at ipinaalam niya ito sa pinuno ng seguridad. Hiniling ng pangalawang Pangulo sa kanyang mga empleyado na maging mapagmatsyag ngunit huwag makialam dahil hindi ibubunyag ng kanyang anak ang tunay nitong pagkakakilanlan sa programa. Pagbalik ni Jack sa pink na bahay, maingat niyang hinalikan si Rhea habang natutulog. Kinaumagahan, sinimulan ni Rhea ang araw tulad ng dati, at agad na nag-upload si Jack ng virus sa sistema ng computer ng bahay. Naputol ang broadcast mula sa mga kamera at walang magawa ang mga espesyalista sa teknikal na suporta, kaya nagpalabas sila ng lumang episode sa TV. Iniisip ng pangalawang Pangulo na natakot ang mga tagalikha ng palabas para sa kanilang kaligtasan nang malaman nilang nahuli ang kanyang anak. Patuloy na kumikilos si Rhea ayon sa script kahit na sinusubukan ni Jack na ipaliwanag sa kanya na hindi gumagana ang mga kamera. Sinabi ni Jack na binayaran siya ng malaking halaga ng pera upang iligtas si Rhea. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang kanyang misteryosong amo na pinatahimik siya sa pagsasabing ang lahat ay ayon sa plano. Natuklasan ng mga tagalikha na ang sistema ng bahay ay nahawahan ng virus ngunit hindi nila ito matanggal. Dahil sa virus, ganap na kinokontrol ng misteryosong umuupa si Rhea at pinilit ang android na hampasin si Jack gamit ang kawali at atali ito sa isang upuan. Maya-maya, nagkamalay ang lalaki at sinubukang tumakas. Sinugutan niya ang braso ni Rhea ngunit kalmado niyang tinanggal ang isang patong ng balat kung saan mayroon lamang metal. Nagawa ng mga tekniko na makuha ang kontrol sa ilang mga kamera, at iniutos ni Mitchell ang live na broadcast sa kabila ng emergency sa bahay. Sinasabi niya sa mga manonood na ang lahat ng nangyayari ay hindi isang biro. Tinawagan ng mga tagalikha ang pulis ngunit aabuti ng hindi bababa sa 3 oras bago makarating sa bahay sa disyerto. Sinubukang kausapin ni Jack si Rhea nang hindi namamalayan na ang bawat kilos niya ay kinokontrol ng misteryosong amo. Tinawagan ni Fleming si Mitchell at iniutos na agad ibalik ang kontrol sa baliw na android at huwag kailanman ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang anak sa mga manonood. Sinabi ng producer na ginagawa nila ang kanilang makakaya at sinubukang ipaliwanag na hindi papayagan ng protective program ni Rhea na tapusin ang tao. Sigurado si Fleming na ang misteryosong kontratista ay tiyak na hihingi ng malaking ransom para sa kanyang anak. Gamit ang tulong ni Rhea, inutusan ng misteryosong amo ang mga pulis na lumayo sa Pink House, kung hindi ay tatapusin si Jack. Nag-alok din siya sa mga manonood na bumoto para sa kapalaran ni Jack na naniniwala na bahagi pa rin ito ng palabas. Tanging ang pinuno ng teknikal na suporta para sa palabas ang nakakaalam na sa pamamagitan ng ganap na pagkuha ng kontrol sa android, posible talagang tumapos ng tao gamit ang kanyang mga kamay. Ipinakita ni Rhea kay Jack ang isang artikulo sa pahayagan tungkol sa pagkawala ng isang 8 taong gulang na batang lalaki sa isang aksidente sa sasakyan. Ang anak ng pangalawang Pangulo ang responsable sa aksidente ngunit nagbayad ng malaking halaga ang kanyang makapangyarihang ama upang makalaya ang kanyang anak. Nang marinig ang nakakagulat na katotohanan sa telebisyon, iniutos ng pangalawang Pangulo ang agarang pagtigil ng live na broadcast. Samantala, bumoto ang mga manonood para sa kamatayan ni Jack. Nang malaman na isang inosenteng bata ang namatay dahil sa kasalanan ng mayamang binata, sumugod si John sa opisina ng palabas at nagbantang ay pakulong ang mga tagalikha kung may mangyari sa anak ng pangalawang Pangulo. Naintindihan ng mga tagalikha at huminto sa pagbo-broadcast sa telebisyon, ngunit patuloy nilang lihim na ipinapalabas ang live mula sa Pink House sa internet. Sa ilalim ng matinding presyon,
Inamin ni Jack na 7 taon na ang nakalipas, siya ang sanhi ng isang kakilakilabot na aksidente at duwag na tumakas. Sinabi niya na nais niyang umamin sa pulisya ngunit pinagbawalan siya ng kanyang ama. Umalis si Rhea sa silid ngunit makalipas ang ilang minuto, bumalik siya at ginamit ang isang malaking sandata upang tapusin ang lalaki. Hindi makapaniwala ang mga tagalikha ng palabas at ang mga manonood sa kanilang nakita. Tumakas si Rhea mula sa bahay at sumakay sa kotse ng isang misteryosong estranghero na si David pala, ang ama ng batang namatay sa aksidente. Si David ang Jack noong simula ng pelikula. Nalaman ng pangalawang pangulo na tinulungan ni Jess ang misteryosong estranghero na tapusin ang kanyang anak. Inamin ng sekretarya na siya ang nagbunyag ng impormasyon dahil siya ang nagtakip sa krimen ng anak ng pangalawang pangulo ngunit wala siyang ideya kung saan ito haantong. Nakulong si Mitchell ngunit hindi malungkot ang producer at sinabihan si Robert na maghanda para sa susunod na season ng palabas. Makalipas ang ilang panahon, sa Vault, pinapanood ni Rhea ang Christmas season ng palabas. Sinabi ng android na natatakot siya at inamin ang kanyang pagmamahal kay David. Napagtanto ni David na ang android ay may damdamin din. Maingat na niyakap ni David si Rhea at pinagsisihan ang pagpapilit sa kanya na pumatay, ngunit hindi napagtanto ng lalaki na ganap nang nabawi ng pangalawang pangulo ang kontrol sa android at kakaka-activate lang ng kill mode.